Good morning po. Ito na po yung ating pong dayami na nakompose. Ano po? So, yan po. Ng 7 days. 7 days na po ito na nakompose. Ayan, kung makita nyo po, nabulok na po siya. Ayan. So, ibabaging na po natin siya. Haluan po natin siya ng kunting tuyo. Ano po? So, ganyan lang po yung ating gagawin. Pero tatadtadin muna natin po. Ayan, tuturo ko po sa inyo kung paano po yung pagtadtad po. Ayan, ng ganitong dayami. Ang gawin nyo lang po ay kumuha po kayo, tapos i-roll nyo lang po na ganyan. Pag ni-roll nyo po na ganyan, chapin nyo po siya na ganyan po para mabilis. Ano po. Ganyan lang po yung pagtadtad. O ganun lang po yung pagtadtad na po. I-roll lang po natin. Ayan. I-roll lang po natin siya. Ganyan lang po kasimple. Ayan. Ganyan lang po kasimpleng pagtadtad po ng dayami. Ano po. I-roll nyo lang po pag pag nagtadtad po kayo ng dayami. I-roll nyo lang po. Ayan. So, ganun lang po yung pagtadtad po ng dayami no po. O para hindi po kayo mahirapan. I-roll nyo lang po yung dayami. Para mas madaling pong chapchapin. So, pagkatapos po natin na tadtad po, lalagyan po natin siya ng lime. Ano po, or apog. Ano po. Sa dalawang sako po, pwede na po yung kalahating apog o kaya mas konti pa po sa kalahati. Ayan, nalagyan po natin siya ng lime para malisin po yung acidity ng ating substrate. Ayan, nilagyan po natin siya ng lime. So, yan po. Pagkatapos po natin na matadtad, lagyan po natin ng lime or apog na kalahating kilo. So, lalagyan po natin po siya ng apog or lime after po natin siya natadtad. Ano po? Ayan. Tapos, dadagdagan po natin siya ng darak o tuyo. Ano po? Ayan, lalagyan na po natin ng tuyo o darak po sa amin. Ayan. O tinatawag na rice bran. So, lagyan po natin po siya. Ano po?
Kahit 2 kilo lang. O nasa nyo kung 2 o 3. Nasa nyo na po yan. Ano po. So yan. Lagyan na po ng darak. So ang gagawin po natin, mix lang po natin po yan. Ano po. Mix lang po natin. Ayan. Haluin na po natin siya. So yan, ano na po natin. Na mix na po natin. So ang moisture niya ram po, kung dati po sa akin ay 60, ibinawa ko po siya ng 40% na moist. Kasi pag masyadong basa, mabagal po yung gapang ng amag. O humihinto po yung paggapang pag over moist. So ang ginawa ko, 40% lang ang moist. So paano nyo po malalaman ng 40% na moist kung wala po kawang aparato? Pag ginanyan nyo po yung dayami, makikita nyo, basa po siya. Ano po? Basa po siya. Pero hindi po siya nagtutubig. Ano po pag finisher nyo po na ganyan. Pag wala kayong machine na pang ano po, pang tad-tad, mano-mano, ganyan nyo po yung inyo pong substrate na dayami. Kung nagkakatas po siya, may lumalabas na tubig sa mga straw, masyado pong basa po yun. So dapat hindi. Pero pag titignan po siya, basa po siya. Ano po. So ganyan po yung paraan para makita kung 40%. Ano po, pag may tubig po siya, nung ganun, may lumalabas na tubig, masyadong over moist po yun. Maaring tendency po yun pag nagawa nyo na po, hihinto po yung mycelium o mabagal po yung pagkapang. So ganyan lang po yung pagtingin po ng ating substrate na dayami kung 40% na moisture. So ibabag na po natin siya. So sa pagbabag po natin, paglagay po natin sa PP bag, ano po siya, pwede po kayong gumamit ng bote, kagaya po ng napanood nyo po sa iba kong video na ginagamit ko ang bote. So yung bote po ay ginagamit po natin para i-compress yung dayami po. Ano po? So yun po yung ating ginagamit. So pagkatapos po natin ilagay po yung dayami, anuhin po natin siya ng bote. Ano po kung wala po kayo yung manual o yung machine. Ano po? So sa mga nagsisimula, pwede po ito. Yan, ganyan lang po yung ano po kasimple. Ayan po yung gamit po ng bote. Bali ito na po yung mga ano po natin na gawa
sa ano po, sa dalawang sako. Ayan. So, ang gagawin lang po natin, ipapasteurize lang po natin yan. Ano po. So, ganyan po ganyan po kasiksik yung gagawin po natin. Ano po. So, dapat siksik na siksik. At pag ginamit po natin siya ng bottle, dapat hindi yung malakas para hindi siya puputok yung plastic. Ano po. So, ganyan lang po kasimple. O ganyan lang po kadali gumawa ng protein bags. Gamit po ang dayami. Kaysa naman po nasasayang yung dayami, maraming dayami sa likod ninyo, kaya sa inyong lugar, yan po yung gamit po ng dayami. Ano po, na pwede natin pagkapirahan kahit na nandun lang po tayo sa kahit nandun lang po kayo sa inyong tahanan. Ano po. So ganyan, kaysa naman sinusunog po nila. Ayan. Yan na po yung resulta po ng ating pinasteurize po na ang substrate po natin ay dayami. So makita nyo po ito po ay luto na po. Ano po. So yan po. Pakita ko lang po yung itsura niya na luto. Ano po. So ang itsura niya po para po siyang kulay ano na po siya. Tsokolate. Ayan. So ito po yung maganda po. Ano po. So maganda po yung pagkakaano niya po. Pagkaka-compose niya. 7 days. Tapos after ng 7 days, i-mix ninyo. Pwede rin po kayong mag-additional na isang araw po na i-compose. Ano po, pwede po yun. Pero i-bag nyo na po. Tapos kinabukasan nyo na po i-steam. Pwede po yung ganun po. Ganun po yung ginawa ko po. So, ito po. Pinasteurize ko po siya ng 4 hours. Ano po? 4 hours ko po siyang pinasteurize. Yung iba po nagpapasteurize po ng 8 hours. So pag isang drum lang po yung gamit ninyo, o yan, dalawang drum, o kaya tatlong drum, okay na po yung 4 to 5 hours, ano po, na lutuhan. Maluluto po yan ng, ano po yan, 5 hours, ganun. Pag tatlo yan, 5 hours, o kaya 6, pwede na po yun, no? Sa akin po kasi 4 hours talaga, ano po, itong dalawa. So, pag dalawa yung drum nyo po, pwede na po yung 4 hours. Ano po, ito pupunta po doon sa kabila yung steam niya. So, 4 hours po, pwede na po yan. Ano po. So, dapat po within 1 hour, dapat po siya ay naglalabas na po siya ng steam. Ano po. So, yun po. Ang gamit ko po kasi waste oil. Ayan. Kung hindi naman, pag sa kahoy, 5 hours, ano po, mas sigurado 5 hours nyo pong steam. Ayan. So, mas sure kaysa sa 4 hours pag kahoy. So, pag na-pasteurize nyo po after ng 5 hours, dapat sa isang oras, kukulo na po siya. Tapos magbilang na lang po kayo, mag-add po kayo ng 4 hours. Ano po, bali 5 hours po siya. O, ganyan po yung pagpapasteurize po pag dalawang drum. Pero pag isa lang naman po, pwede naman po yung 4 hours lang. O, pwede na po yun. Ano po, 4 hours na steam. Pero pag dalawa, pag sa kahoy, 5 hours. Ano po. So, yan po. Kasi ito, kumukulo na ito. Yun, hindi pa. So, dapat 5 hours. Ano po. So, kung naituro naman po sa inyo, ay hanggang 8 hours, pwede naman po yun. Ano po. Wala naman pong problema po doon kung naituro po sa inyo at wala naman din naman po mawawala po sa inyo pag susundin niyo po yung aking sinasabi. Ano po? So ito po ay experience ko. Wala naman pong na-reject po sa aking ginagawa. Ano po? So yun po yung ano po, mare-reject lang po pag kinain ng daga. Ano po? Yan. Kinainan ng daga o pinasukan po ng mga langgam. Ano po? Binutasan po ng mga langgam. So, yun po yung mga kadalasan po na nangyayari po sa akin. Ano po. Pero pag sa pasteurize, wala pong nakukuntam po sa akin. Ano po. So, yan po yung ano po,
resulta po ng ating pagpapasteurize. So, ang gagawin na po natin dito, alisin po natin at tataniman ko na po. Ayan. So, tataniman po na po ito. So, ito na po. After po na na-pasteurize, tinaniman ko na po. Ano po? So, gabi na po yan. Gabi ko na po nataniman. Nakikita nyo, may tanim na po. So, after ng isang araw, makikita nyo na nag-aamag na. So, ganyan lang po. Pagkatapos na na-pasteurize, taniman nyo po sa iba kong vlog. Makikita nyo po yung kung paano ako magtanim. Makikita nyo doon. So, gayaan nyo na lang po kung paano po yung aking pagtatanim. Yan, pinakita ko lang po sa inyo na after na pasteurize, tinaniman ko na po siya. Mas maano po ito, mas maikli yung pagitan nila ng paglabas ng mushroom kaysa sa sodas. Ano po, ito mabilis po lumalabas yung mushroom niya. So sana nakatulong po itong ating video sa inyo po na nagma-mushroom din po.